Anim na ang scholars ni Mang Gusteng sa darating na pasukan, kaya ito ang ating tatalakayin sa episode na ito. Mabuhay! At welcome to the Igorot Channel. Ito po muli si Madam Igorota, at gaya ng sinabi ko, ang topic natin ngayon ay tungkol sa scholarship program ni Mang Gusteng, para sa darating na school year 2025 to 2026. Pero bago ang lahat, gusto ko lang bigyan kayo ng short story, kung paano nagsimula ang charity program ni Mang Gusteng. Sa aking pagkakaalam, matagal nang tumutulong sa kapwa si Mang Gusteng, pero ito ay concentrated sa kanyang mga kapatid at iba pang kamag-anak, lalong-lalo na sa pag-aaral ng ilan sa kanyang mga pamangkin. Pero noong 2023 ay formal niyang inilunsad ang kanyang scholarship program. Nagsimula siya sa 2 scholars, isang kolehiyo at isang high school, sa budget na 134,500 pesos. Sa sumunod na taon ay nadagdagan pa ng 2 ang kanyang scholars, kaya naging 4 sila, isang kolehiyo, 2 senior high, at isang elementary, sa budget na 274,000 pesos. Marahil ay kilala nyo yung 2 scholars na nadagdag sa taong 2024 dahil ito din ang taon kung saan nakipag-partner si Mang Gusteng kay Pugong Be a Hero para sa pag-aaral ng mga bata. At ngayong school year 2025, ay nadagdagan ulit ng 2 ang scholars ni Mang Gusteng, kaya 6 na sila. 5 kolehiyo at isang grade 7. Ito ay dahil yung 2 bagong scholars ay nasa college na, tapos yung 2 senior high from last school year ay magka-college na rin ngayon. Ito ay nangangahulugan ng malaking pagtaas ng pondo na kailangan para matustusan ang pag-aaral ng mga bata. However, hindi pare-pareho ang budget ng bawat scholar. Ito ay depende pa rin sa financial status ng mga magulang, anong kurso ang kukunin, at kung gaano sila kalayo sa school. Yung iba kasi ay kailangan magrenta ng boarding house, pero yung iba naman ay pang-araw-araw na gastusin lang ang kailangan, kagaya ng pambaon at pamasahe at pambili ng school supplies. Overall, ang budget ni Mang Gusteng for school year 2025 ay 500,000 pesos para sa 6 na scholars. Ayon kay Mang Gusteng, ang pagiging sponsor ay isang long-term na endeavor na dapat paghandaan lalo't hindi naman siya mayaman na kagaya ni Tita PB Love. Kaya bawat school year ay gumagawa siya ng isang realistic na budget, kung saan bawat scholar ay may nakaset aside na pondo for the whole school year. Dagdag pa niya na bago siya kumuha ng scholar ay tinitignan niya munang maigi ang kanyang financial position kung meron siyang sapat na pagkukuhanan ng pondo para dito. Sa katunayan, yung 500,000 pesos na budget niya sa darating na pasukan ay alam na niya kung saan kukunin ang pondo. Una, ang 300,000 pesos ay manggagaling sa kita niya sa investment dito sa Canada. Ang 100,000 pesos ay manggagaling sa kanyang sahod dahil alam naman natin na full-time pang nagtatrabaho si Mang Gusteng sa isang mining company dito sa Vancouver. Ang 50,000 ay manggagaling sa kanyang US dollar investment, at yung remaining 50,000 ay manggagaling sa kita niya sa kanyang investment dyan sa Pilipinas. Well, yan lang po mga kababayan ang update ko ngayon. Abangan nyo na lang yung formal na pagpapakilala ni Mang Gusteng sa kanyang 6 na scholars sa susunod na buwan. Samantala, ayon sa Proverbs chapter 3 verse 27, huwag sana natin i-withhold ang pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan, kung nasa atin ang kapangyarihan na gawin ito. Salamat sa panonood, at kung hindi nyo pa ginawa, pa-subscribe naman kabayan para updated ka sa mga susunod ka pang mga videos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, at mabuhay ang Pilipinas. Adios.